Hello. Good day, no? Good day sa inyo lahat mga Airsoft. Nandito na naman tayo sa isang afternoon review and unbox ng mga unit ng ating mga Airsoft for today. Ano lang to, birthday gift, bigay lang natin to, no? So, na birthday gift to, itong dalawang to para sa ating mga Airsoft, mga ano natin, no? Hindi, joke lang. Happy April Fool's Day para sa inyong lahat, no? Sa mga ating mga Airsoft. Hello po, good day and good afternoon sa inyong lahat. Grabe, April Fool's Day, no? Actually, dati wala naman yan yung mga ganyan-ganyan. Nauso lang during the social media era, no? Pero honestly, wala talaga niyan dati, no? Lalo na nung mga panahon ng mga magulang natin, nung mga panahon ng lolo-lola natin, mga inventong ano na lang yan, event, no? Okay, good day, Sir Bigman, have a blessed day. Share done, sabi ni Alan Villari. Okay, good morning, Sir Bigman. Share done, isang pinagpalang Wednesday po, sabi ni Sophia rin. Okay, napakagandang hapon ngayon. Hindi ganong mainit, hindi ganong kulimlim. Sakto lang, no? Walang ganong araw na mainit na masakit sa balat, no? Tapos isa pa, konting timpe. No? Konting lamig ng ulo, parang ulo ni Big Man mainitin. Okay, no? Hindi naman lingid sa kalaman niyo yung road rage na nangyari, no? Pero magkakaibang version eh. Pero ang suma, ganun pa man, kahit kasi ganito, ang naging version niyan, base sa pagkakaalam ko, oo, nagkaroon ng gitgitan, hindi naman tinamaan. Tapos, syempre, nagkaangasan. Ngayon, itong si driver ng SUV is nagulpe, no? Nung mga rider, nung magkatulong na rider. Tapos, kumuha siya ng barel. Kahit na sabihin mo kasi self-defense, hindi papasok sa self-defense yun, no? Hindi papasok sa self-defense kasi nasa panahon tayo ng gun ban eh. Yun, di ba? Nasa panahon tayo ng gun ban. Pero ang suma total, ayun, konting lamig lang ng ulo, no? Oo, mainit sa paligid. Eh, syempre, pati ba naman ang ulo mo, di ba? Bukod sa nasa panahon tayo ng gun ban, I heard parang loose pa yata, no? Hindi, I'm not sure, pero base sa nakuha kong mga kamaritesan ko, loose yung firearm. Walang proper documents na maipipresenta. So, nakakaawa naman, no? Nakakaawa yung driver ng SUV, kaya lang meron siyang pananagutan na kailangan niyang pagbayaran, no? Yung rider, I heard, rider ba yung namatay? Rider ng ADB. Nang? ADB. Hindi, ibig sabihin, yun yung nakagitgitan. Ha? Yun yung humabol daw sa kanya. Yun yung humabol lang. Humabol lang yon. Parang ano lang, nagmagaling lang, ganon. Nagpakabayani. Pero yung mismong rider, wala na ron. Apat yata yung nabaril niya eh. Pero yung isa namatay. Yung humabol. Ay, bayani siya. No? Wala tayong magagawa ron. Humabol siya di ba? Kumbaga, hindi naman pala siya yung involved, pero no? Minsan talaga no? Minsan yung mga chismoso yung pang napapahamak talaga di ba? Wala naman pala dapat siya sa senaryo, pero wala tayong magagawa doon, no? Ano pa rin, masasabi pa rin natin na mali talaga yung naglabas ng barel, no? Mali siya kasi unang-una nasa gun ban period at saka maling ilabas mo yung barel. Di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pag may baril kayo, dapat bawasan nyo yung pagiging mainitin nyo ng ulo. Kasi walang idudulot yung baril nyo kundi kapahamakan di ba? Kaya, ayun lang, no? Konting advice lang. Ingat, no? Nakaka-shock lang kasi yung balita na yun na may nadali na gano'n.
Di ba? Okay, so ngayon, review and box tayo, no, ng ating unit ng ating ka-airsoft from in San Roque, Zamboanga City, Sir Neil Perez. Okay, then, unit ng ating ka-airsoft, Neil Perez is the Godfather 6.0 version 2 by the by the KJ Works. So, napakaganda nito, napakalupit. Ni-live and demo ko na rin to kahapon. Then, all of a sudden, talagang nagugustuhan na ng ating mga ka-airsoft. Maporba naman talaga eh. Competition grade. Talagang wala ka namang aayawan eh. Tapos, ano pa siya? RMR site ready, no? Aalisin mo lang to nasa ibabaw, papatungan mo ng site, ayan, oh, ganito, oh. Good to go na siya, di ba? Yan, oh, yan, oh, okay. Papatungan mo, syempre, ito-tornilyo mo siya, di ba? Ilalagay, i-screw mo siya dyan, para maka-fix siya dyan. Hindi katulad ng ibang 2011 na kailangan mo pang gumamit ng adapter plate, bibili ka pa nun. Pero ito, wala ka nang gagamitin, good to go. Aalisin mo to, ilalagay mo yung RMR site, then pag ayaw mo na nagsawa ka, balik mo ulit to, di ba? Maganda siya, malupit siya, malakas. In terms of FPS, malakas din, sumasabay din siya, no? Kaya talagang mag-enjoy sigurado, no? Okay then, Mapperson Terrania of San Mateo, Isabela. Oy, okay. San Mateo, Isabela Norte to, no? Part to ng ating Norte. Okay, sir. Sir Mapperson Terrania, ito na po yung unit mo. Okay, this is the HK416. Napakalupit. Wala namang HK na patapon eh. Mostly ang mga HK talagang malulupit eh. Talagang ano, mga ka-airsoft, no, isa sa katangian ng HK, alam nyo ba kung ano? Isa sa katangian ng HK ang pagiging solid. Totoo yan. Solid in terms of bigat, solid in terms of the materials na ginamit, solid in terms of firepower. Talagang mga solid ang mga HK, no? At alam nyo kung ano pang isa? HK is isa sa mga most reliable rifle in airsoft community as well as sa live, sa real. No? Hindi sila yung masyadong maraming fancy look or fancy accessories, pero pwede mo siyang i-dress up, no? Simple lang siya kung tutuusin, pero makikita mong matikas talaga siya eh. Bakit? Most of the HK ang tataba dito. Actually yan, pag mga M-lock, itong daliri ko, tsaka ito nag-aabot. Pero ito hindi. Merong 5 cm, merong 1 cm na gap. Hindi ko talaga siya kayang akapin kasi nga, most of the HK, talagang matataba. Malulupit talaga, no? Meron rin mga HK na quad rail, di ba? Quad rail, ibig sabihin, lahat ng sides may rail para sa accessories, no? Yon, may mga ganong HK. Yan, yung mga nasa likod ko, no? Isa sa katangian ng HK ay napakasarap at napakadaling palakasin, napakadaling i-upgrade. Okay? Kaya pag ang unit mo, HK, yung unit mo is not a nonsense unit. So, wag ka magkakarga sa kanya ng upgrade ng mga putyo-putyo. Mga mumurahing hapap rubber, mga mumurahing hindi na, kahit hindi ka pala magpalit ng motor eh, mga mamurahing cylinder, 'di ba? Mga rubber o-ring, huwag ka na magpapapalit ng mga ganon, piston, huwag ka magpapapalit ng putyo-putyo. Ibuhos mo na, one time big time upgrade, no? 'Yun ang masasabi ko pagdating sa HK, no? Ito, unit natin kay Airsoft, Mapperson Terrania of San Mateo, Isabela.
Okay, again, hindi ko na i-shoutout to Sir Neil Perez of San Roque, Zamboanga City. Okay. Dalawa sa pinakamalulupit pagdating sa mundo ng pistol, dalawa sa pinakamalulupit sa pagdating sa mundo ng rifle. Ating ire-review and unbox today. Stay tuned lang kayo mga ka-airsoft at babatiin ko muna yung mga ka-airsoft natin na nagpapa-shoutout everyday. Walang sawa nagpapa-shoutout everyday, no? Okay, meron po ba kayo sisay pistol? Actually, baka nga kaya mo natanong yan kasi nakita mo sa amin eh, di ba? Huwag mong tatanungin si Jollibee, meron ka bang Chicken Joy? Huwag mong tatanungin ng ganon. Sigurado si Jollibee may Chicken Joy, di ba? Huwag mong tatanungin si Burger King ng Burger King, meron ka bang binibentang burger? Siyempre, di ba? Eh kaya mo nga na itanong yung ZZ, malamang nakita mo sa amin yan, okay? Kaya ang sagot, meron po, mag-PM ka, Donnell, okay, no? Okay, may available Loudner 2-inch haba. Loudner 2-inch haba. Hanap ka na lang sa iba. Reds Maverick, no? Emil, boss, gusto ko bumili sa iyo niyan. Saan po ba location nyo? Emil Villar, Bulacan kami, sir, no? Okay, ayun. Alamin mo muna, boss, bago ka bumili, bago ka to pumunta, no? Alamin mo muna yung detalye, alamin mo muna yung presyo, manood ka muna ng vlog, no? Wala po kasi kaming oras para magkwentuhan, tumingin tapos hindi naman bibili, 'di ba? Dapat lahat ng pupunta sa shop since medyo may kalayuan, dapat decided na kayo. Alam nyo na antimano yung bibili ninyo, alam nyo na yung idea regarding airsoft, no? Hindi yung dito tayo magkikwentuhan ng mahaba tapos in the end, hindi ka bibili, no? Nakakainis, nakakasayang ng oras yun, no? Alamin mo muna, manood ka muna, tignan mo muna, panoorin mo muna, makinig ka muna kung para sa iyo yung airsoft. Kung para sa iyo, magugustuhan mo, bibili ka. Alamin mo yung presyo. Pero, huwag kang bibili kagad, no? Kasi baka biglang hindi pala para sa airsoft, masasayang lang yung pera mo, no? Diretso yung sinasabi ko para hindi masayang yung oras mo, okay? Jeremy Gonzalez. Good day, boss, big man. Pa-shout out. Oh, yun, okay na. Payong kaibigan lang, payong ka-airsoft, payong isang airsofter din, no? Hindi ako nagpapayo bilang isang nagtitinda, hindi ako nagpapayo bilang isang negosyante. Nagpapayo ako rito bilang isang airsofter din. Yung sarili ko, inilalagay ko sa tulad ninyo, sa katauhan ninyo. Okay? Kaya yung mga sinasabi ko is nababase na rin dun sa katayuan ng airsofter. Hindi ako nagsasalita rito bilang isang negosyante, no? Pag negosyante ako rito, kahit ano lang ibebenta ko sa inyo, kahit ano lang iaalok ko sa inyo. Katulad no, may naghahanap 2-inch Loudner. Bakit ka maglalagay ng Loudner? Para ano yon? Pampagwapo ba yon? Pampaganda? Accessories yun. Walang kakwenta-kwenta accessories yun, no? Tatandaan nyo to advice ko lang sa inyo. Huwag kayo maglalagay sa unit ninyo ng walang pakinabang, no? Kasi hindi assets yun liabilities yun, no? Pag naglagay ka ng mga Loudner na katarantaduhan na ganyan, accessories yan na walang kakwenta-kwenta. Ang tanong, nilagyan mo ng Loudner yung unit mo, ano nangyari? Gaganda ba performance? Hindi. Gagwapo ba? Hindi. Di ba? Dagdag lang yun sa bagay na iniingatan mo. Ganyan kahaba unit mo, hinabaan mo. Tatama-tama lang yun. Ngayon, ano masisira pag tumatama yun? The muzzle, the inner barrel. Meron bang madadagdag? Ano ba, big man? Tataas ba FPS ko pag ganon? Magiging accurate ba ako? Hindi. Mga accessories yun na hindi natin kinikater, di ba? Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, nagsasalita ako rito bilang isang airsoft player, hindi bilang isang negosyante. Kung negosyante, ang ginagawa ko rito is bebentahan ko kayo maraming accessories. Itong unit mo, punuin mo, lagyan mo ng scope, lagyan mo magnifier, lagyan mo ng laser, lagyan mo ng etc. Punuin mo. Kasi bakit? Kikita ako sa inyo the more na bumibili kayo di ba?
Pero ang tanong, in the end, papakinabangan mo ba lahat yung kinabit mo ron? Mag-e-enjoy ka ba? Hindi. Baka bandang huli yung unit mo, ganyan mo hawakan, no? Kasi hindi pwedeng tumama, hindi pwedeng masagi, kasi ang daming accessories nakalagay. Baka yung unit mo, ilang minuto mo palang bitbit, ano mangyayari sa'yo? Hingal ka na, ngawit ka na. Bakit? Kasi pinuno mo. Di ba? Tandaan nyo, kung ako negosyante, bebentahan ko kayo ng bebentahan ng accessories. Kaya lang, kung mapapansin ninyo, ang binebenta ko, the unit itself, and yung mga bagay na pwede nyong ilagay na kapaki-pakinabang. Di ba? Okay, maglalagay ng walang kapaki-pakinabang. Di ba? Ang nangyayari kasi, bibili kayong unit tapos may mailagay lang. Di ba? Ayaw ko kasi yung ganun eh. Patulad sa pistol, huwag nang masyadong maraming abubot accessories. Yung pinaka-effective lang niya, yun lang ang gawin ninyo. Di ba? Bibili kayong Glock, lalagyan yung suppressor. Tulad ng pinapauso nila, Glock lang ang binili mo ha. Bumili ka ng maliit, Glock, ngayon papahabain mo. Bakit? Ano silbi nun? Bakit hindi ka bumili ng isang buong one piece na mahaba? Di ba? Yung Glock ba, kaya talaga niyang tapatan to? Hindi. Lalamunin siyang buhay nito. So, ba't bibili ka ng Glock, saka mo papahabain? Bakit hindi ka bumili nito? Di ba? Yun lang sa akin ha. Nagsasabi ako ng totoo mga Carsof, wala akong oras makipagbolahan, wala akong oras rito makipag-ek-ekan sa inyo, no? Hindi ako tulad ng mga ibang shop na bobolahin kayo, pero yun ang bobola sa inyo, sasabihin, ang ganda niyan, sir! Sir, bagay na bagay yan! Putang ina, wala namang airsoft yung tao na yun. Diba? Putya, hindi man marunong talaga yung tao na yun. Diba? Kaya huwag kayong papayag mabobola, diba? Doon kayo sa taong matalino talaga, doon sa larangan niya. Hindi yung taong wala namang airsoft, nagpapabola kayo. Wag ganon. Kasi kawawa lang kayo, di ba? Pagkakaperahan lang kayo. Okay? Good noon, boss. Big man. Sabi ni The Squared. Ano may sasuggest mo na rifle para sa beginner? Marami, no? Unang-una sir, mahirap para sa akin ang mag-suggest. Hindi kita kilala, hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, hindi ko alam kung anong way of firing mo, kung gusto mo ba ng aggressive or you patience, di ba? Hindi ko alam mahirap para sa akin ang magrekomenda. Ngayon, isa lang ang masasabi ko, bumili ka ng unit na sakto sa pangangailangan mo. Di ba? Kasi came from nowhere, magsasabi ka sa akin, ano ba halimbawa, came from nowhere, di naman ngayon lang tayo nagkita, Big man, ano magandang motor? Putya, ang dami magandang motor. Di ba? Ngayon, aalamin natin kung saan mo gagamitin, kung anong klase ka. Katulad ako, ano ba mga motor ko? Meron akong adventure bike, may dirt bike ako, meron akong road bike, meron akong, naked bike. Kompleto ako para sa iba't ibang terrain, iba't ibang paggagamitan, di ba? Wala lang ako mga gentleman's bike, yung mga classic, no? Wala ako nun. Pero mostly yung mga aggressive ang gusto ko na big bike, di ba? Oh. Ikaw, hindi naman kita kilala Malay ko ba kung gusto mo touring bike, kung gusto mo adventure na scooter, at touring scooter, 'di ba? Kaya mahirap para sa akin 'yon, 'di ba? Kaya ang lagi ko sinasabi, manood kayo, tignan nyo kung ano yung sa tingin nyo na nababagay sa inyo. Then from there, mag-a-advise ako sa inyo, 'di ba? Mahirap 'yon. 'Yun ang isa sa pinakamahirap na ipinapagawa sa akin ng airsofter, yung mag-recommend, 'di ba? Okay. Leonardo Villanueva, shout out, watching from Bataan. Ayun na. Ayun, basta yun, yun lang ang masasabi ko, no? Tapos, bumili kayo ng maayos na unit. Tandaan nyo to, Lagi ko rin sinasabi to, pinapayo ko. Minsan ka lang bibili ng unit. Hindi everyday bibili ka. Kaya yung minsan pagbili mo, bumili ka ng tama. Okay? Pag hindi ka bumili ng tama, nagbase ka lang dun sa nakikita mo, hindi siya fit pa sa pangangailangan mo, for sure, after 2 weeks, bebenta mo yung unit mo kasi hindi mo may enjoy. Okay? Kaya, lagi ko sinasabi,
bumili kayo ng tama. Bago kayo bumili, manood muna kayo ng mga vlogs. Tingnan nyo kung ano yung unit na nababagay para sa inyo. Okay, ngayon tuloy-tuloy tayo. Unit ng Anti-Airsoft Neil Perez, San Roque, Zamboanga City. Okay. Kahapon, ivlinag ko rin to. No? Ganito rin yung kinuha ng ating ka-airsoft na for shipping. Itong unit na to, matagal na wala to eh. No? Matagal na wala to, kung di ako nagkakamali, parang October last year pa, nung huling dahawakan, vlinag natin to. No? Matagal na wala to kasi nagdatingan din yung mga other brands, other competitor niya. Pero itong unit na to, sa totoo lang, ang pinantayan niya is yung no breach SSP5 ba yun? Basta, no? May 6.0 na nilabas si no breach. Ngayon, halos nagkasabay sila kasi nito eh. Naula lang ng konting ilang weeks si no breach. Yung 6.0. Ngayon lumabas din to. No? Mas late na lumabas to. Nung, based on my experience, nung lumabas to, putya, nilangaw na si no breach. Sa totoo lang, I have 15 pieces of no breach that time. No? Nakakabenta pa lang ako ng 5. Nung lumabas to, nilangaw na si no breach, hindi na siya bumenta. No? Kailangan pang maubos nitong 90 pieces. Ang naging, ganito ang naging no breach ko, way back, 15 pieces. Tandang-tanda ko yan eh. Ito 90 pieces to nung dumating. Kailangan mo nang maubos yung 90 pieces nito bago mag-resume yung bentahan kay no breach. Talagang mas tinangkilik to ng madla. Siyempre, availability ng pyesa, tikas ng pyesa, tikas ng unit, di ba? Doon pumapasok kasi yan eh. Hindi, kasi sa mundo ng airsoft, hindi lang tayo basta hindi lang tayo tinatansya rin natin yung ano nito eh, yung ano ba to? Yung availability ng pyesa eh, tsaka yung pagiging reliable niya. Isa sa pagmamalaki nitong unit na to, ano ko sa inyo papakilala ko isa-isa. Isa sa may pagmamalaki ng unit na to is naka-fix outer barrel na. Naka-fix outer barrel. Number 2, naka-half-up rubber na siya. Reaper type half-up rubber. So, ibig sabihin, premium na, magandang klase na. Number 3, naka-hammer protection pad. Number 4, upgrade natin, naka-fine tuning and naka-trigger job. Diba? Isa pa sa pagmamalaki nitong unit na to, compare mo dun sa unit mo, ito, full metal CNC. Kita nyo? Dumidikit yung magnet. Di ba? Ibig sabihin, bakal yung laman loob niya, yung internals niya. Mostly of the internals are steel. Hindi katulad ng ibang unit, yung mga type ng karamihan dyan, the T-Rex High Kappa. T-Rex High Kappa is only a alloy lang. Di ba? Kaya yung magagawa nito, hindi kayang gawin ng iba. Di ba? Tapos, isa pa sa ipagmamalaki nitong unit na to, mga airsoft, nakikita nyo to. Beaver tail. Yung beaver tail na yan, normally, hindi mo maipuputok yan kung without pressing this. Since itong unit na to is a competition grade, so ginagamit siya sa mga competition, hindi mo na kailangang i-press to para mag-fire siya. Ang advantage kasi, pag wala ng beaver tail, mabilis ang cycle. Walang lag, walang downtime. Kasi hindi mo na kailangang i-press eh. Tingnan nyo. Pipindutin ko. Oh, di ba? Pumuputok siya even without pressing the beaver. Isa sa mga advantage niya na masasabi yun, isa sa mga features niya dahil nga itong unit na to is normally ginagamit sa mga competition. Hindi ito yung nonsense unit, no? Ngayon kung gagamitin mo to as your stress reliever, mag-e-enjoy ka. Gugustuhin mo siya kasi napakatikas niya. Okay? Yeah. Kaya yung unit natin airsoft, Neil Perez, syempre kuha tayo ng silicone oil, di ba? Para mapanatili nating maayos at maganda yung unit natin. Okay, so ngayon,
bati muna. Natatambakan ako. Okay na, pwede maka-order. Iloilo ako. Kahit nasan ka, bossing. Kahit nasa Tawi-Tawi ka, nasa Basilan ka, kahit sa Batanes ka. Mula Apari hanggang Hulo. Saan ka man ay halina kayo. Mag-airsoft po tayo. Okay? Full metal po ba rifle? Yes, full metal po. Okay? Anong unit? Yung hindi high-end, hindi low class, yung medium lang siya pero malakas at madaling hanapin ng pyesa. Unit na hindi high-end. Hindi, meron naman. Pero mahirap to kasi para naghahanap to ng bagay na imposible, no? Pero kung gigitnaan lang natin siya, Jericho, no? Ito yung taga Bataan na nag-a-apply ng ng layaway. Kaya lang ang problema rito sa taon to, hindi mo alam kung ano yung gusto pa niya. Syempre, paano mo naman pagbibigyan ng layaway, hindi mo nga niya alam kung ano yung gusto niya, di ba? Ngayon, hindi high-end, hindi low class, mga 2011 siguro pwede mo nang tiyagain yun, no? Mga 2011, mas maganda bossing ganito, kung sa tingin mo may pambili ka, tawag ka, no? Mahirap kasi kung kung may pambili ka nga tapos wala ka man lang pantawag or hindi ka man lang makatawag sa amin or hindi ka namin matawagan, no? Kung talagang interesado ka, magbigay ka ng details mo, kami tatawag sa'yo para mapaliwanagan ka, no? Kasi hindi tayo pwede dito mag-discuss sa comment section kasi nagbablog ako di ba? Aagawin niyo yung attention ko, kawawa naman yung may-ari nito, di ba? Ayun. Wag mo akong hayaang dito mag-discuss kasi bossing, no? Kawawa yung may-ari nito. Oras nila to Ayan. Oras to ni Neil Perez. Kailangan ma-discuss ko sa kanya to Oras to ni Maperson Teriana. 'Di ba? Pag hindi ko na i-discuss sa kanila to, nakakahiya naman sa kanila. Maliwanag na bumili sila tapos hindi ko maipapaliwanag. Tapos ipapaliwanag ko yun sa'yo. Hindi ko naman sigurado kung kukuha ka. Di ba? Kaya kung gusto mo ng special time para mapaliwanagan ka, tumawag ka sa amin or kaya ibigay mo yung number mo. Kami yung tatawag sa'yo. Okay? Sana maintindihan mo, bossing Walang balat sibuyas dito. Walang samaan ng loob. Itong mga to nagbayad na Nagbayad na rin to Di ba? Ngayon, ang kailangan nila ngayon is maipaliwanag ko to ng mahusay sa kanila. Bayad na sila Ikaw nagtatanong ka pa lang. 'Di ba? Actually, hindi first time na nagtanong to, nag-PPM ka na rin nagtatanong ka pa lang. Ngayon, walang kasiguraduhan kung bibili ka or hindi or baka magsasayang lang tayo ng paliwanagan, 'di ba? Pero ito bayad na to kaya priority natin to. Okay? Huwag ka sama loob mo, totoo lang yan, ha? Okay. Bumili na ako dyan, CC Shadow. Anong magandang rifle? Since bumili ka na pala rito, siguro bumisita ka na lang ulit, no? Aubrey Lerit, bumisita ka na lang ulit or papuntahin mo na lang kami dyan. Ang hirap magrekomenda. Unang-una, maganda, sa pagpili, hawak mo yung unit. Tignan natin kung bagay sa'yo. Tignan mo kung feel mo siya. Walang iniwan yan ganito. Papayag ka ba, Aubrey? Yung mapapangasawa mo, i-recommenda ko. Papayag ka? Diba? Papayag ka ba yung mapapangasawa mo, irereto lang sa'yo, nang hindi mo man nakikilala, kinabukasan ikakasal na kayo? Papayag ka? Malamang hindi, di ba? Mas maganda pa rin yung ikaw yung pumili ng mapapangasawa mo, di ba? Ako, ganun ang pananaw ko, hindi ko lang alam sa'yo, di ba? Mas maganda pa rin yung mapapangasawa mo, yung nakilala mo, yung pinili mo, di ba? Mahirap kasi magrekomenda. Papayag ka yung papapangasawa mo, inirekomenda kahapon, ngayon magpapakasal kayo, di ba? Pangit yun. Maganda sa unit, mahawakan mo, maisipat mo, ma-feel mo siya, di ba? Ayos to Ayos, ganda. Di ba? Bago mapasaya, di ba? Yun ang isa sa maganda. Okay?
Sabi mo, pumunta ka pa na, nakabili ka na pala rito, alam mo na marami ka mapagpipilian dito. Alam mo na hindi lang isa or dalawa yung ilalapag ko sa'yo. Nasa US daw din, sir. Yung nasa ano to, yung kasama yung kilala si Kuya. Anyway, hindi ko matandaan, no? Pero, hindi siya pumunta rito or siya? Siya nung una kasama niya yung pamangkin niya, yung kilala ni Kuya, kilala niya si Kuya Rick. Ito yung retired Navy. Yata. Guagua, Pampanga. Yun, sir. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Actually, yung kinuha yung unit is the Lonex. The best talaga na yun. No? Pero if you are planning to add some more, marami kasi. Ang hirap Lalo na sa'yo, medyo hindi ka na newbie stage. Nakakaintindi ka na no? I do suggest dito, di ba? Pero mostly ngayon, kung ako lang ang tatanungin mo gusto ko mga DMR. Medyo na-amaze ako sa mundo ng DMR no? Mga DMR, yung mga mahaba, malalaki, bulky, yun ang mga gusto ko. Yung tipong sisipat-sipat lang ako, di ba? Hindi na kailangan tumakbo, hindi na assault, hindi na tatangke, DMR. Mostly, yun ang sa akin, no? Pero if type mo yan, hindi mo yan type, okay lang naman. Mas maganda makapili ka, no? Hello po, sir, may mura ka pong unit kahit second hand lang. Patay tayo. Always ako nagme-message, baka mapansin nyo. Ariel Neil Ikaran. Unang-una hindi ka always nagme-message, bossing. Kasi always ako nagla-live Di ba? Ngayon, wala kami second hand, di kami nagbebenta second hand. At wala kaming murang unit. No? Wala kaming murang unit. Ang unit na mura is yung unit na walang kwenta. Tandaan mo yan, Tatandaan mo to. Ito, unit to na mura. Unit na mura to, Double bell. Unit na mura. Bakit siya naging mura? Kasi wala siyang kwenta. Unit na mura. Walang kwenta. Hindi mo ba pwedeng i-upgrade yan, big man? Hindi siya sulit, hindi worth it i-upgrade. Kasi nga, mura siya, ibig sabihin, walang quality yung mga parts na nakakabit sa kanya. Tapos i-upgrade natin, bandang huli, yung in-upgrade natin, buong-buo pa, pero yung ibang parts sira na. Yun ang pinaka-unit na mga pinakamura, yun ang mga unit na pinaka-walang kwenta. Pasensya ka na, magsasabi lang ako ng tunay. Wala akong oras makipagbulan, wala akong oras makipaglokohan, no? Kumbaga, hindi tayo rito, hindi tayo magna-nonsense talk dito, no? Pumunta ka rito sa Big Man para matuto. Ngayon, mas maganda na mapakinggan mo yung mapait at mapaklang katotohanan. Di ba? Kesa doon sa mabulaklak at matamis na kasinungalingan. Okay? Pero hindi ka lagi nagme-message, boss, kasi lagi ako nagla-live di sana tanda kita, di ba? Okay. Sa NASA. Ako yung sa NASA, hindi siya yung US Navy. Pucha, grabe mga customer ng Big Man, no? US Navy. Di ba? NASA. Meron pa tayong taga-Pentagon. Meron pa tayong US. Pucha, ano ba yan? Grabe naman yan, di ba? Habang yung isa na nambaba sa atin, ang mga customer niya, tindero ng scramble na iyakin. Di ba? MMDA traffic enforcer na iyakin. Kasi nagre-reklamo raw sa kanya At tayo, ang mga customer natin, taga-NASA, attorney, di ba? Doktor, senador, congressman, di ba? Taga-Pentagon. Pucha. Kulang na lang, wala pa kaming customer sa CIA. At saka sa ICC. Hello! Bibigyan ko kayo matinding discount. Okay, no? Okay, maganda at mainit na tanghali po, Prof. Bigman. Ay, Lloyd Angeles!
sa shadow. Okay. Regarding dun sa shadow, due to may pagtatanong-tanong ko na rin, no? May mga shadow talaga, since ganito kasi, no? Ang shadow kasi is a competition grade unit, no? And it is confirmed, kasi dati nga, pinaghihinalaan ko na yan, dahil nga since competition grade unit siya, warning niya yung natitirang bala. Pag merong natitirang bala sa kanya, at nag-open slide na siya, warning niya yon. Okay? Pero, hindi normal kung kung uubusin niya yung bala, tapos walang matitira, saka siya mag-open slide. No? Kabaliktaran siya sa ibang mga unit, since competition grade siya, warning niya yon doon sa user na isa na lang ang bala mo, you need to draw your another magazine. Di ba? Kasi minsan hindi mo mabibilang yung ipuputok mo, pak. Hindi mo na mabibilang yun eh. Ngayon, pag nag-open slide siya, warning niya yon. No? Warning niya yon na yung inopen slide niya may isang bala at nirelease mo, di ba? Nirelease mo, pak. Draw ka ng another magazine, pak. Yun, ganun na naman. Okay? Ulitin ko. Pumuputok ka, pak. I-open slide niya na pag isa na lang yung natitirang bala. Okay? Yun ang features ng ZZ yun. Pag in-open slide niya, warning niya yon para ibig sabihin, mag-draw ka na, kumuha ka na ng another magazine. While, pag nirelease mo yung magazine, malalaglag kung saan man box, di ba? Okay, while, habang kinukuha mo itong isang mo magazine, pwede mo nang i-draw to, then, i-release mo na to. Parang i-release, kuha, release, pak. Diretso na naman. Kasi nakilala ang shadow sa mabilis na rate of fire. Doon siya nakilala eh. So, iniiwasan nila yung delay. Di ba? Hindi yung, kasi kung sa iba sa 2011, ang gagawin mo, kukunin mo to, sinaid niya na yung bala, di ba? Ito muna, ibabagsak mo to, pak, naka-open slide yan ha, naka-open slide, ibabagsak mo yan, pak, kunin mo to, pasok mo, sabay, pak, di ba? Medyo may time, may lag, merong walk-eye ng oras. Pero si ZZ, once na nag-open slide, may isang bala, di ba? May isang balang natitira dyan. Release mo na siya, pak, release magazine, kuha, pak, dire-diretso. Di ba? Kumbaga sabihin na natin, merong mga 1 seconds na advantage si CZ dahil dun sa features niya na yun. Okay. Nahirapan daw siyang paliwanag sa tatay niya. Hindi siya kailangan magpaliwanag ng kung ano-ano. Features yon ng CZ Shadow, no? Kung nasanay tayo sa ibang unit na, yun nga na, pag wala ng bala, saka siya mag-open slide, si CZ magtitira ng isa just to give a warning doon sa user na isa na lang, oras mo na para mag-draw ng panibagong magazine. Okay. Yun, no? Nahirapan din ako dyan. I just hope na, napapakinggan. Level up na! Clients ni Sir Bigman. Yes! Okay, Captain Aubrey Lerit. Yes, sir. Natandaan ko na po. Pasensya na po. Medyo marami rin tayo naging client kasi. Somebody once told me the world is gonna roll me. Kasama niya rin asawa niya nung bumili. Yes, apo, natatandaan ko na. Yung sinabi mo lang na taga-NASA, no? Okay, no? So, sana magkita tayo. Astronaut? Hindi, siguro sa hindi ko mo taga-NASA, astronaut na. Ito naman si Ma'am Sally. Maraming department yan. Meron sa operation, meron sa finance, meron sa etc. Ganun, no? Okay, salamat po. See you soon, no? Boss by GGB rifle kayo? Malamang meron, airsoft shop to eh, di ba? Pag pumunta ka sa Jollibee, tapos sinabi mo, meron ba kayong Chicken Joy? Malamang meron kasi, yun eh, Jollibee yun eh, di ba? Meron, no? Okay, hello, sir, meron ba pang yun? Okay, no? Irritable ako at naiinis na naaawa ako doon sa mga taong naghahanap ng second hand. Totoo lang, no?
Kasi parang nakakaawa ka naman masyado bilang isang lalaki tapos maghanap ka ng unit mo second hand. Parang lang ako, parang naaawa ako doon sa mga taong ganun, no? Bakit ka kukuha ng second hand? Baka wala siya. Oh, yung iba sasabihin, yun lang ang pera ko. Kung yun lang ang pera mo, huwag ka mag-airsoft. Ito tapatan to, ha. Baka sabihin nyo mayabang, eh. Pero, Sakit sa ulo yun. kukuha ka ng second hand. Kita nyo, babae yan, ha, si Ma'am Sally. Alam niya yung price to pay of buying a second hand, ha. Tatandaan nyo, ang daming moving parts nito. Isa lang dyan ang magloko, isa lang ang mapingas, isa lang ang maputol. Putya, wala ka ng silbi. Diba? Bakit ka kukuha ng second hand? Katwiran mo, yun lang kasi pera ko, gustong gusto kong maglaro. Kung yun lang ang pera mo, yun lang ang meron ka, wag kang bibili. Kasi bakit? Yun lang ang pera mo, anong gagawin mo? Pag naubos yung bala mo, mamumulot ka ng bala. Diba? Mamumulot ka ng bala. Imbis na tatapon mo na to, hindi. Manghina yung pwede pa to. Gagamitin mo. Sisira lang unit mo rin. Diba? Tandaan nyo, walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, gagastusan mo. Walang hobby na mambuburaot ka lang. Walang ganun. Lahat ng hobby, pagkakagastusan mo. No? Nagsasabi lang ako ng tama, mga Karsop, kasi ayaw ko mapahama kayo. Putya, bibili ka second hand. Good provider ka ng pamilya mo, bibili ka second hand. Dumarating sa puntong minsan, hindi ka nagtatangalian para mag-ipon, tapos bibili mo second hand. Napakakawawang tao mo naman nun pag ganun, di ba? Hindi sa minamaliit kita, hindi sa pinagdadamutan kita, pero huwag ka nang mag-airsoft kung ultimo piso mahalaga sa'yo. Ang dami yan. Kung ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag ka mag-airsoft. Diretso lang po yan. Huwag nyo ikakasama ng loob yan. Mas maaawa ako sa inyo pag bumili kayo ng second hand tapos napahama kayo. Mas nakakawawa, mas kawawa kayo nun, no? Pero hanggat kaya nyong wag na lang bumili dahil sakto lang yung pera nyo, dahil pang second hand lang yung pera nyo, wag na kayong bumili. Promise. Press the valve, then spray. Okay, then spray tayo rin sa inlet valve. Oh, by the way, hindi ko na ipakita, no? Itong unit na to is detachable ang mismong base plate niya. Okay? Yan, ha. Hatakin nyo lang, then slide. O, yun. Okay? Then dito nyo lalagyan sa inlet valve. Dalawa yung butas dyan. Isa screw, isa inlet valve. Doon tayo sa inlet valve. Okay, mga Airsoft? Okay, tapos, syempre, yun nga, kahapon yata, ginamitan natin siya 14 kg. Pero 14 kg kahapon ginamitan natin siya ng, I think, 12. Pero compatible siya with a 14 kg and a 12 kg. Pero hindi siya pwede ng CO2. Okay? Upside down, then press down. Eksakto, diretso. 1, 2. 2 seconds is enough para sa isang puno. Okay? Kasi yung unit ay upgraded. Okay, pagkatapos nating alisin, lalagyan natin ng gas and silicone oil, kailangan maibalik mo rin kagad. Okay? Kasi ginawa ito para yung unit mo is, hindi masira kung sakasakaling babagsak. Kumbaga, merong ABS plastic na pwedeng, hindi ito ABS, hard polymer plastic na pwedeng mag-absorb ng impact kung sakaling malalaglag. Pero hanggat maaari, maiiwasan natin huwag malaglag, mas maganda huwag siyang malalaglag. Okay? Lagay tayong bala, mga Airsoft, no? Atakin natin ito pababa, put your right thumb here, then dito ilalagay yung bala. Much better kung ilalagay yung bala dito sa unit na to is 0.25, 0.30. Ha? Pero hindi ko sinasabing hindi pwede ang 0.20. It's just that malakas kasi itong unit na to, kaya mas maganda ma-maximize niyo yung lakas using 0.25 na bala or 0.30 or even more like 0.35, mas mabigat pa, pwede po, no? Okay, then pasok sa unit. Ito, lagyan pala natin ng
silicone din. Silicone, slide stopper, then kasa, ilak, silicone natin yung nozzle. Okay, then release, then rest, pasok! Asa! Ready to fire. Okay? Ma'am Sally, target ko naman. Dali lang. Medyo na wala yung ko, ad pro ko eh. Ad pro ko mas smarter kasi alam niya na kabisado niya na. Si Lucas, no? Si Lucas kasi ang madalas nakakasama. Boss, ilang FPS yung pistol na yan sa harapan mo? So far kahapon nag-FPS test kami nito 440 to 450 I think, no? So malakas to kasi high FPS na tune na ng high FPS. Boss Big Ma, pa-shoutout po, sabi ni Rudolph Juan Anselmo. Kain na po, mga late lunch, ginatan bangus. Happy eating, mga sir, habang nanonood ng live. Ginatan bangus, pwede ba? Gatang bangus. Di ba ito talaga si Alan Villaris, pauso eh. Ang bangus, milkfish na nga eh. Di ba? Tapos gagataan mo pa anyway. Nai-imagine ko lang, gata, tapos meron tausi, tapos meron mustasa. Na parang ang sarap, no? Halo-halo yun. O hindi. Imbis na pechay, mustasa. Ayan bawang, sibuyas, luya, igigisa, ibubuhos ang tausi, tapos iibabaw ang bangus, tapos Miso yun. hindi miso yun. Hindi naman sigang eh. 'Di ba? Parang tausi nga eh. Tausi, parang pinatisan na bangus. Tapos huling ilalagay gata muna, then mustasa. Ang sarap siguro nun. Sarap nun, no? Okay mga Airsoft, ito na. Unit natin kay Airsoft, Neil Perez, San Roque. Ay, share ko lang ha. Noong nakaraan, may mustasa nagbigay sa akin kapitbahay. Aba, ginayat ko, pak. Ginayat, malilit. Tapos, nilamas ko ng asin. Piniga ko. Tapos, kapag kapiga, banlaw. Tapos, lagay sa lalagyan. Hiniwaan ng sibuyas, kamatis, kalamansi. Tapos, nilagyan ko ng, yung manok na KFC kasi may tira kami. So, hiniwa ko maliliit, binudbud ko ron. Tapos paminta. Hinalo. Ay, putya, nakakain si Ma'am Sally. Gawa ko yun. Okay, firing tayo, firing! KP-19. The Godfather, version 2. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger, even without pressing the beeper. Bakit ganun? Kasi competition grade to mga Airsoft, no? Tapos yung unit, bago itabi, siguraduhin natin na pinunasin natin yung excess oil. Sige! Ilan ang natitira? Kahapon 70 ang putok, okay, na i-produce nung natin nung 2 seconds na gas dito sa ganitong unit. Ibang unit na to pero same model. Ganito rin yung kahapon, 70 ang total na naiputok niya. Sa tingin ninyo, ilan ngayon na maipuputok? Ito pa premyo, Big Man Tactical Ball Pen, Big Man Tactical Patch, Big Man Sticker. Ayan, nandito. Ibibigay ko to sa makakahula. Okay? Hula na! I'm good, yeah, I'm feeling alright. Ayan. Hula na! Sige na! My life be like, yeah. Ayan. Yung makakahula, may premyong makukuha sa akin. Okay? Oh my God! Somebody once told me the world is gonna roll me. Ayan. Sige, titignan natin kung sino yung makakahula. Kahapon, nakapagpaputok ng 70. Pechay lang meron, sir. Pechay. Pwede na rin yan. Boss, pwede magpagawa ng rifle sa inyo. Kahit hindi galing sa inyo. Renner Mayo, pwede po. Basta huwag kayong magmamadali, huwag kayong masyadong demanding, no?
Pag gusto niya magpagawa rito, pwede, dalhin nyo. Wag lang yung parang matalino kayo, bibo kayo, mas matalino pa kayo sa amin, kayo yung nagdedemand ng araw na gusto nyo makakuha siya. Wag pong ganon. Tandaan nyo to, hindi ka namin client, hindi ka namin priority. Pero dahil nagpapagawa ka sa amin, gagawin namin yung unit mo. Pero don't expect na VIP ka, okay? Basta dalhin mo rito, gagawin natin base sa makakayanan natin, no? So far, Bigman ang nasa Bigman ang pinaka magagaling na gunsmith sa ating henerasyon ngayon, okay? You know what happened with the DRE? Oh, wala nakita mustasa, sabi ni Alan. Pero masarap yan, brother. Subukan mo 'yon, no? Okay, okay. O yan ha. Ay, walang gustong humula. No, di sige. Walang uhula ha. O, tignan natin. O, sige. $80 boss, sabi ni The Squared. Rudolph 64. Henner 120. Grabe yung Renner Mayo. 120 rounds daw. Puta, hindi ko kaya yun. Kahit ano to mga Ursa pa, 6.0 to. Paliwanag ko ha, 6.0 to. Expected nyo na malaki ang bore nito. Kaya lamig ng magazine ko, alisin ko lang ha. Expected nyo na, ay Ma'am Sally, ikaw nga muna, ano mo lang to, alisin mo lang yung lamig. Ha? Ano to, mga Ursa, no? 6.0 to. Ngayon, ang bore nito malaki. Ibig sabihin malaki, hindi mas wide siya doon sa mga WE. So expected nyo na mas matinding mag-consume to. Pero na-fine tuning kasi to na-trigger job. Tingnan natin. Yung kahapon nag-70. Tingnan natin to. Okay? Sabi, 80, Rudolph, 64, Renner, 120, Big Alan, 75, Jimmy De Vera, 85 na putok. Tingnan natin. O, yan lang ang umula, O, wag magsisisi yung iba, Wag magsisisi. Kung parang wala kayo narinig, hindi kayo umula, wag magsisisi, okay? O, yan. Sige. O, yung iba kasi gustong mandaya. Uhula sila pag pag malapit na. O, kukunin ko na hula hanggang kay The Squared lang. Okay. So ngayon, okay, dito na, tingnan natin kung ilan na natira, no? Nagpaputok tayo kanina ng, let's say, ng 20. Dugtong natin. 21, putyan, lakas! 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Yung 2 seconds na gas, naka 30 rounds na tayo. Ano pa kaya? Tingnan natin, baka kaya pa niya. So, nakaka-30 na tayo, O, ngayon nagbobotohan yung iba. O, di ba? Yan ang hirap, Sinabi ko na magbotohan na, di ba? Pero hindi bumoboto, di ba? Jimmy De Vera, isang boto lang, Afternoon, Sir Bigman. Sabi ng ating kaerso, Polo Rodney Mojica. Okay, nakaka-30 na tayo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! Siya 40. Sir Chris, nagpipula. Nandiyan ba si Sir Chris? Hello to my friend, no? Yan, friend ko, advisor na. Mga kaerso, kayo magulo, Nasaan ba si Sir Chris? Wala naman. Yun. Tingnan mo. Wala, hindi ko mabasa. Ano hula niya? 45. 45! Advisor ko yan. Okay, magulo, Bubugbugin tayo niyan. Rider na ngayon yan. Walong yun naman tong rider ko na friend, hindi man ako sinasama. Di ba? Naka-ADB kasi yan. Ang hirap namang sabayan yan. ADB 750. Okay, mga karsam, nakailan na ako? 40. Tingnan natin. Naka-fine tuning, naka-trigger job. Okay, sa fine tuning, sinasabi ko sa inyo, tinotono. So, pag nakatono, sinasakal. Di ba? Sinasakal namin nang hindi bumababa yung FPS pero tumitipid sa gas. Okay? Okay, ilan na?
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Utsa, muntik na, oh, no? Galing. 46. Sino ba? Meron ba? Meron ba? Pero si Sir Chris, sayang 45, no? Wala. Grabe. Ayun, mga ka-airsoft, pasensya na, 46. Bakit ganon? Bakit yung kahapon Big Man 70? Actually, nasa live yun. Naka 70 tayo na putok. Bakit ganon? Mga ka-airsoft, lagi ko sasabihin sa inyo, ha? Kung merong A, B, C, D, E, F, G, lahat magkakaparehas, hindi lahat magkakaparehas ng result ng mga test. Hindi, halimbawa, yung tao, yung si Juan, si Pedro, si Simon, lahat sila nagka-cancer. Hindi pare-parehas ng cancer stage yan. Di ba? Hindi pare-parehas ng gamot na ite-take yan. Hindi pare-parehas ng laki ng cancer ng bukol na meron yan. Kumbaga, ganun din sa airsoft. Merong unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi pare-parehas ng FPS, hindi pare-parehas, yun, yung consumption, no? Yung kahapon na tuning na trigger job, 70, yung naiputok niya in 2 seconds of gas. Ito, 2 seconds of gas na iputok niya is 46. Not bad na rin. Pero, hindi tayo sanay ng ganun no? Actually, naiintindihan ko kayo. Yung mga hula nyo nasa 50 pataas, 60 pataas no? Pero yun ang resulta mga ka-airsoft hindi naman tayo madaya no? Ayun. Kaya ayun. 85, 80. Wala talagang lumabas sa hula no? Pero yun lang mga ka-airsoft no? So naka 46 siya. Pwede na rin no? Hindi siya ganun katipid, pero still, matipid pa rin kumpara mo sa iba, no? Unit natin ka-airsoft, Neil Perez, San Roque, Zamboanga City. Pag hindi nagagamitin, make sure walang bala. Syempre, dapat wala ring hangin. Oh, wala na nga talaga. Okay, for packing and for shipping, going Zamboanga City. Okay, next unit, no? Unit and for the main event, Mafferson, Terrania of San Mateo, Isabel. Okay, no? Ano ba sasabihin ko? Baka nga pala meron kayong mai-recommend no, na bilihan ng massage chair. No? Kahapon mga ka-airsoft, lumabas kami ni Ma'am Sally kasama si Lucas. Humahanap kami na may bibilan ng massage chair. Pero mga cellphone mo? Humahanap kami mga ka-airsoft no, ng mabibilan ng massage chair. Ito papakita ko lang sa inyo. Yan to. Yan. Yan. Okay, Humahanap kami. Okay? Video ko. Ayan. Baka meron kayong maisuggest yung may mga massage chair na dyan na ayan Uy. Ayun si Ma'am Sally Ayan Ano, okay? Okay yan, Luke? Ayan si Lucas nakahiga. Ayan Baka may meron kayong maisuggest mga ka-airsoft na sa tingin yung massage chair kasi ito yung bibili ni Ma'am Sally. Ayan, 450,000 S6 Plus Super Chair. Okay, ayan, no? So, itsura niya, yan ganyan, okay? Ayan. Ayun. Ayan, si Lucas yan. Yung eksaktong inuupuan na yan ni Lucas, yan. Yan siya. Okay? 450,000 bibili ni Ma'am Sally. Ngayon, baka lang meron kayong mas maganda na maisasuggest, no? O nga, nandiyan Sir Chris, Hindi ko makita dito sa monitor ko. Bag ka. Promise, nga, baka bag, no? O baka meron kayong maisasuggest na massage chair, brand, model, at saka yung warehouse. Willing kami puntahan para ma-check, para makita, no, on the spot. Kung may maisasuggest kayo, bigay nyo sa amin mga karso para mapuntahan, okay? Syempre, gusto rin naman namin na syempre, since bibili ka na rin lang, masulit mo na yung bibilin mo at hindi nakakapagsisi sa pagtagal.
Okay. Review and unbox tayo ng unit natin kay Airsoft. This is the HK416. Upgraded with an EOTech holographic scope na the best pang assault. Okay? Assault na scope to, the best talaga. Hindi to telescopic, hindi to magnified. So, ano lang siya? Pang assault nga siya, pang tangkihan. Ano ba yung scope pag ganon? So, hindi siya naman magnified, hindi lumalapit yung malalayo, etc. Kasi syempre, pangharapan nga siya. Hindi mo kailangan diba? Hindi mo kailangan ng magnified. Okay? Then this unit is a full metal unit. Kung makikita ninyo, no? Sabi ko nga sa start ng video ko, isa sa katangian ni HK number 1, solid, mabigat. Pangalawa, yung materials na ginamit talagang matitindi. Yung mga detalye niya. Isa pa, mataba. Ayan, ayan, kita nyo. Tignan nyo to, Itong thumb ko at saka itong finger ko, ayan, hindi siya mag-aabot. Merong 1 to 1.5 cm. Hindi katulad ng mga, let's say, yung mga M-lock na mga unit, no? Talagang napag-aabot ko, napagdidikit ko nga ito, no? Pero yun, siya hindi talaga, no? Ganun talaga, hindi ko alam ang edad ng ating Airsoft Mapperson, pero kung San Mateo Isabela kasi ito, Pero kung may mga seniors to, medyo makakaramdam ng ngawit to, no, dahil dito sa unit niya. Although this unit is a CQB unit, napakasarap naman. Kaya lang nga, kung mga seniors, medyo mahirapan kasi solid na solid tong unit na to. Okay? So, let's begin. Ayan. Fully adjustable. Depende sa gusto mo. Pwedeng mahaba, pwedeng maiksi, pwedeng compact. Pag compact, mas maganda kasi halos konti lang yung distance, nakadikit yung mata mo dito sa... May nagsasabi, Celia PH boss. Ayun nga, no? Pumunta na kami. Yan. Galing kami kahapon doon, Celia.ph sa Baliwag. Kasi sila Sir Gavin, Doon din. doon kumuha Oo. Pero doon sa isa naming nakikita, huwag tayo mag-promote. Hindi nga na yung binibigyan discount Ayan mo na. Doon sa isang pinuntahan namin, customer nila sila Mayor ng Santa Maria, Bulacan, Aiko Melendez, Jessa Zaragoza, Janice de Belel. Kita mo yung mga ka-level, di ba? Yan, no? Pero yan, Celia PH, isa rin sa kino-consider namin. No? Pero yun nga, so far baka meron kayong ma-recommend pa na iba, no? Na hindi naman ganun kadugo yung presyo, which is 450,000. Diba? Pero kasi ako, parang sa airsoft, di ba? Hindi ko mo high-end, hindi ko mo tigta 30,000 na pistol na rifle, magiging the best para sa iyo. Importante pa rin na yung mga expectations mo is nandun sa unit, di ba? Ayun, kaya hindi ako nagbabase sa presyo na Como 450,000 yun na ba yung pinaka the best para sa akin? I don't think so. Kaya naghahanap pa rin ako. Malay mo yung tig to 200, pwede na pala. Yung tig to 300, di ba? Kaya nagtatanong ako sa inyo kasi baka mas may experience kayo regarding that massage chair, no? Okay, so ito unit na to, ayan, no? Pag mas maiksi ang distance mo doon sa ano to? Holographic scope mo, mas nakaka-focus ka. Okay? Ngayon, pag yan, mas mahaba, mas wala ka sa focus. Mas konting galaw lang mo nito, nawawala na sa focus yung holographic sa mata mo. Pero pag mas malapit, ayan, halos idukdok mo na. Naka-focus ka. Yun ang advantage niya. Ngayon, ito mga airsoft, no? Pag kayo gagamit ng scope, malaking bagay kasi. Kasi lahat ng mga nagaganap dito sa paligid mo, hindi mo napansin dahil dito ka nakafocus, 'di ba? Mas maganda kasi to pag naka-scope ka, mas talagang sala mo yung screen yung makikita mo. Mas magiging effective ka. Okay? Ngayon ito, tulad ng sinabi ko, pwede nyong alisin to kung sakasang nilalagyan nyo ng battery. Pwede rin nawang wag na ito. Twist nyo lang to. Yun. Twist lang. Then this is the plug. That's it. Pasok mo yung battery.
plug mo siya. Ayun. Secure mo yung wire, balik mo to. Tapos, single fire, rapid fire. Sarap, di ba? Yan. Ngayon, tingnan mo ba ako naman umi-stop yung recording. Okay. Ngayon, this is the magazine. Ang magazine, maximum of 300 rounds. Meron pa rin tayong high capacity magazine which is 450 rounds. But this one is a 300 rounds. Okay, ngayon, ang magazine is binubuhusan ng bala sa ibabaw. Hindi mo na kailangan ng reloader. Buksan mo lang to, buhos mo lang to. Okay, yan. Nabuhos mo na. Puno na. Punong-puno na siya, di ba? Isara mo ta. Isara mo na. Tapos mayroong gear sa ilalim, kinakamot, para yung ibinuhos mo, maitulak niya pataas. Yan. After that, okay na. Medyo mararamdaman mo yan, parang bumibigat na. Ibig sabihin, okay na. Naipapanik niya na yung bala. Maitutulak niya na. Pasok mo sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Ready to fire. Firing! Rapid fire! Firing! Single! Rapid! Single! Rapid! Nyo? Gusto nyo bang lumabas tayo? Okay. Ha? Tulog si Baron, tulog daw yung aso niya. Pero sige, labas tayo. Post mo lang yung isa. Post mo lang. Para makita nila, makita nila. Kasama ko to. Hindi, kahit isa lang. Post mo lang muna yung isa. Post. Okay. Post lang. Okay, yung isa labas mo ngayon. Okay, no? Para doon sa kay Airsoft natin na si Sir Maperson Teranya, San Mateo, Isabela. Bossing, ito na po yung unit mo. Nakita mo naman na i-demo yung test fire na natin. For sure, mag-enjoy ka. Every time matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then you need to rest the spring. Lagay sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then safe. Okay. And by that, yung unit mo, mananatiling maganda para may balang tumalsik. Mananatiling maganda at talagang hindi siya manghihina through time. Okay? Ayun! Sa wakas, natapos din ang ating review and unbox for the day. Alisin ang battery pag i-charge ha. Okay mga Airsoft, dito muna magtatapos ang ating live. Hanggang sa muli po, mamaya tignan natin yung kwentuhan session, kwentuhan session tanungan portion. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman.